Good morning sa atong tanan. God is good. All the time. Kaya na yung isa ka istorya. Nag-istoryahanan ng mga kwarta. Kaning 1,000, 500, 150 o sinsilyo. Naana ng 1,000. Ako, wapo kay kumutanganan kay Bugnaw. Diya sa bangko. Kaya kay 1,000, nila-deposit din mo sa bangko. Anak ng 500. Ako, sa mall. Sorry ba? Shopping, 500. Kaning 100 po, ingin siya, igo rin ko sa pagkaon. Kaning 50, igo rin ko sa merienda. O kaning 20, igo rin sa pamasahe. Nang luot po ning sinsilyo. Maayo pa mo kanyang himatangan diya sa Bugnaw nga lugar, diya sa mga mall. Ako ani, asa day ka? Igo rin ko sa offering. It's a joke, pero it is a reality. Diya sa simbahan, usually, sinsilyo na yun, atong ihatag sa simbahan. Basigo niya, namutanaw mo na sinsilyo, pero dili pasihan nga papili mong ihulog, bisag sinsilyo lang ihulog sa imong isagunan. Nabala niya kung asay mas nahimuot ang Diyos. Atong patakuranan sa atong teksto, gibasa na ganina, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7, sulat ni Apostol Pablo, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. For God loves a cheerful giver. Atong Bisayaon, ang nagtanom og diyutay, diyutay usab ang ani. Apan ang nagtanom og daghan, daghan usab ang ani. Ang matag-usa maghatag sumala sa gituyo sa iyang kasing-kasing dili pinugos. Kaya ang Diyos nahigugma sa malipayon nga naghatag. Ito ko itong mga ulo, let us pray. Gracious God, we thank you for bringing us together today. We invite the presence of the Holy Spirit to dwell among us. Open our hearts and mind to receive your word. Remove every distraction, doubt, fear, and replace with faith and understanding. Let your word bring life, strength, and transformation to us today. May bring that is said and done your glory in Jesus' name. Amen. For God loves a cheerful giver. Iksoon higala dalon kamo sa timang nagingon, giving by faith, ang paghatag uban sa pagtuo. By faith, ang paghatag uban ang pagtuo. Giving means offering what we have. Ang paghatag kung unsa ang naa sa imuha. Di ka pwede muhatag ng wala imuha. Ama? Your time, your resources, and ourselves to God and other with a willing heart of faith. Kung unsay naa sa imuha, unsa naa sa imuha, imuhatag sa Dios. Ang imuhang panahon, ang imuhang resources kung naa sa imuha, o ang imuhang sarili. Importante. Ihatag mo sa Dios sa uban with willing heart. Di pwede nga muhatag na puga imong time dahil uban nga willing heart. Isimba ka din na pugos lang ka, wala. Kundi willing jud ka nga imong gi-surrender ang imong kinabuhi dihat sa Dios o faith. Di mo ka pwede simbahan wala kay pagtuo. Uban gina-action o pagtuo. Faith, unsa ning faith? Faith means trusting God completely. Ang pagtuo nga nakipagsalig sa Dios nga kumplito, dili half-half lang, dili doubt, dili kanang murag kulang, alanganin imong pagtuo sa Dios. Kundi na kay completely, kumpleto imong pagsalig diya sa Dios, believing who He is. Ang imong pagtuo kung kinsa ang Dios. Sa imong pagtuo kung sa ang Dios. He is and what He has promised. Imong saligan, imong tuo, imong pagsalig nga tuwa nimong Dios kung kinsa siya o kunsa iyaha mga promise sa imuha o kapo. Even when we cannot see the outcome. Imong paghatag, wa ka kabalo kung namay mobalik sa imo wala. Amen? Kung mahatag ka, nag-expect ka na yung balik wala. Ang pagtuo lang yun, ang imong kuan na is ang pagtuo nimo, ang paghatag, ang imong kuan is wa ka kabalo kung unsa ang mubalik sa imo.
Natay upat ka punto nga isgutan nigsoon about giving by faith, ang paghatag nga dunay pagtuo. Number 1, giving is a step of faith. Ang paghatag usa ka lakang sa pagtuo. Giving is not about what we have. Ang paghatag daw dili ingon kung sa ka. It is about who we trust. Mahatag ka sa simbahan tungod kay nakay trust kung sa imong gitagaan. When we give, we are saying, habawa, opinion karon. Isusi mo na, God, I believe you are my provider. Nakaagi ba mo ka ng hatag simbahan nga murag nakay 100 ba? Pwede po na nakaipabugas or nakay pwede, di ba? Pero imo dyan ihatag simbahan. Tungod kay nagasalig ka nga ang Diyos mo ay provider. Kagi man. Faith always requires action. Nakay pagtuo nga ang Diyos mo panalangin nimo. Pero ikaw, naba kay action. Kabalo ba ka nga mo balik sa iya? Usay dalo ka nga mohatag sa simbahan. Nga naman, nakay pagtuo pero wala kay action. If faith never moves our heart, our hand, and it has not reached our heart. Ang pagtuo, nakay pagtuo, musunod na ang imong kamot, mukuha ka, kaya nakay pagtuo, nga Ginoo mo balik sa iya. Next is, musunod rin sa imong heart. Di pwede pagtuo lang kung imong kamot. Nagi-willingness, di pwede nga tuo ko nga ang Diyos mo panalangin sa kuha, pero yung ako. Dapat naka-willingness ang iyong paghatag, dili pinagos. Amen? Giving faith is a step of faith. Kasi niyo, ang paghatag muna'y sinugdanan sa ang pa sa hagdan sa imong pagtuo. Giving by faith is faith sees God as the source. Ang pagtuo nga nagtanaw sa Dios ingon nga tinubdan. Ang mong paghatag ba, yung pagtuo nga makita nimo nga ang Dios mo resources sa tanan. Nakagi ka ng pagpanarabaho, wa kay trabaho, grabe mo ampo, Lord. Ay ko trabaho. Nanakay trabaho. Di na ka makita ang simbahan. Usay mo kalimot na po balik simbahan. Basta money matters. Bisan sa pamilya, mag-asawa, muna sa kinabuguan about money. Amen? Muna sa di makita ang Diyos sa imo ba? Ang pagpanalangin sa Diyos sa imo ha. Kung huna magbalik sa iya ha. Usahay malipta na. Usahay, sinsilyo na lang yun. Many people trust their income more than God. But faith reminds us. Sagaran sa mga tao, kadaghan sa mga tao, nagsalig sa ilahang income. Pero, faith reminds us, job can change. Pwede mawala sa imong trabaho. Pwede may listan. Business can fail. Ang negosyo pwede ma-failure. Money can runs out. Tingala ka kwarta ako kayo, sa kabulan hurot na asal daw kwarta man. Tingala ka ba? Philippians chapter 4 verse 19. And my God will supply all your needs according to His riches in glory. So, nakipagtuon ang Diyos ang resources sa tanan. Sa Diyos tanan ang riches. Muna usa pa may mong kabalakan, usa pa may mong di pa problemahan sa kinabuhi. Nga nagsalig mo ka sa Diyos. Nga ang Diyos mo supply. Usa kailangan sa supply o provide. Bot sabot provide na wadaan ka. Bot sabot sa supply na apa ka. Naga-continue ang supply. Tingala ba nga usa ka lisod, dili ka mautdan. Men? O ang tanan ninyong gikinahanglan igahatag sa Dios sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Ako po tanan sa atong gibasa na diha ang pagtuo nga ihatag sa Dios, isupply sa Dios ang iyong kinahanglan. Amen. Nay sa kaistorya ingon siya, pagbantay po ganing mag-offering ka. Kay base ng imong mindset, madato ka. Hatag ko 100, we back sa Ginoo, sample 10%. So 100, we back sa 10% ya. O, 10. Hantod,
Ay, asan? Sunod, kung hatag ko 10,000, ang 10% is 1,000. Kaya pa. Diba, niyahay yung kinabuhi. Sunod, so 100,000. Ay mong offering, pila na? 10,000. Dala-dala murag dako na kayo na ba? Murag dako na kayo na. Ha? So, ang paghatag is, dili sa ingon nga, sa gamay, kaya pa na hatag, pero dako na. Di mo kaya hatag. Amen? Faith sees God as the source. Ikatulo, giving by faith is faithful. Giving activates God's promise. Bot-sabot nga activates kanang mubuhi sa balik. Ang matinud-anon nga paghatag nagapalihok sa mga saad sa Dios. Muna usahay nganong nako magog sweldo. Okay makonegosyo. Nganong gapait ya ko. Ha? So ang paghatag day mo activate sa imo sa panalangin sa Dios. God does not need our money. Bisag 1 million pa imong ihatag sa Dios, wala nanginhanglan ang Dios ana. Wala. But He uses giving to grow our faith and obedience. Kundili ang Dios mo palanggo sa imo, ang imong mo grow ang imong pagtuo o ang pagka-obedience. When we give by faith, kung hatag ang naipagtuo, fair loses it grip, mawala ang imong kahadlok o kabalaka. Kaya balik mo sa Dios, Lord, ikaw na bala. Ginawa mo provide. Pero di ka mahatag kay nabalaka ka. Pero nakay faith sa paghatag, wala kay kabalakan. So, trust grows stronger. Ang pagsalig, mahimo kang ligon, mas muligon ka ang imuhang pagtuo. God faithfulness become personal. Ang pagkamatinud-anon sa Dios nahimong personal or close relationship. Nakikinitaan, nakay personal relationship sa Ginoo. Lord, kini trabaho, imong gihatag, imong negosyo, kapano ka mabalik sa iya. Kaya remember, ang simbahan is not profit organization. Wala siya income generation. Nag-base lang siya sa offering sa mga membro. What if mga kumipatan ng membro? Ha? Moto, kailangan itong atop, itong minimitingan, dapat itong atop, daghang buslo. Amen? Muna sa Ginoo, daghan ng pabalay. Pero ang balay, ihang balay. Doon. Amen? Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. Anang Dios hatag o ikaw tagaan. May hatag si Dios imo kung wala naghatag? Wala. Ang muhatag unfair kayo. Muhatag ko ikaw hatag na tagaan ko ka. Amen. Pero ang Dios di dalo muhatag yapon. Pero mas muhatag siya kung ikaw naghatag kay imo siya give and it will give it to you. Diha magtula po ng ato ang pagtuo. Atong nadungog, pero kumusta imong pagtuo? Nay usa ka istorya sa driver o ihang amo. Dato kini ang amo. Sa kabisi siya amo pati Domingo di pwede nga stop ang business kay continue. Nagapadato gid siya. Na Christian man iyang driver. Musimba gini ang driver kada Domingo. Yang buhaton ipadala lang yung offering sa driver. Simba na. Pila katuig, namatay man na silang duha. Nagsabay yun. Atos langit na. Sabay ang anghel. Kalakaw. Sabay po itong driver, katong dato. Ang anghel. Ano itong dato nga, kita sa mansyon. Kani. Ako ni kay ginapadala na akong offering. Ako ni. Sa likod, may payag. Kani sa driver na ko ni. Sa driver na ko. Kumana. Nasa anghel katong mansyon dili sa dato kundi dito sa driver o katong payag mo to sa dato kaya nga naman diri sa langit katong driver may natagon dili ingon milyon ang gihatag kundi unsa ang naa sa iya pero tong dato exist na sa iya yang ginapadala.
Faithfulness giving activates God's promises. Yes na tawa, paghatag mo activates sa imong mga panalangin, sa mga promesa sa Ginoo nga ihatag sa imo. Tara og hatag. Promise na sa Ginoo nga mobalik sa imo. Giving by faith, ikaapat. Jesus, our greatest example. Mga na Ginoo panghatag, pero Ginoo di mo hatag. Di pwede nga manghatag mo, ikaw dalo ka. Di pwede. So yung Ginoo panghatag, putalaw to kung usab kami natago ng Dios. Jesus is our greatest example. Jesus ang atong maayong ehemplo. God gave His best. Ano ingon man nga best ang yata sino? Anak sa Dios, isa lang, si Jesus Christ. Wa na ilain, pero iyang gihatag para sa imo, ako. Amen? Naatanan sa Ginoo, pero isa lang na sa iyang anak, gihatag niya iyang best para sa imo o sa kuha, para na kay kaluwasan. Instead nga sa imperno ka, dito ka sa langit. Amen? Jesus gave His life before we could ever give anything back. Yan, isurrender ang iyang kinabuhi dito sa cross para sa imo. O wala siya kanang ibalik nimo sa iya. O sarang may gusto sa Dios nga ibalik nimo sa iya. Imong relasyon sa iya. Imong pagpangalagad sa iya. Imong panahon sa iya. Mora na, wasa imong ngitaga kwarta, imong back mo. Dili. Ang imong time, imong relation sa iya, more nagipangayo sa Dios sa imo ha. Igsuon. Pero usahay, kulang ka sa imong time, kay busy ka. If God give first, we give in response, not in pressure. Kung muhatag na to sa Dios, dili ingon nga na pressure ka. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang paghatag, wala gihatag sa Dios nga automatic gihatag lang. Kundi ang pinaka-behind, pinakauna is love. Di ka pwede mo hatag nga wakay gugma, hatag lang ka diso. Dapat mo hatag ka gikan sa imong kasing-kasing. Ang Dios gihatag yan na gikan gid sa imong kasing-kasing kay love. Gigugma kita sa Dios. Wala gihatag yan ang ihang anak. And only He gave His only begotten Son. Una is feeling, love ang paghatag. O may action. Di pwede nga nakay-love, igo lang niya. Dapat imong ipakita na nakaygugma sa Dios. O only begotten Son. Imong paghatag, katong dili na extra. Kanang walang-wala nagiging para na gitong imong yung gihatag sa Ginoo. Kaya nakaypagtuo ang Dios. O panalangin sa mo. Amen? Atong topic this morning is giving by faith. Una, giving is a step of faith. Faith sees God as the source. Timanan niya, faithful giving activates God's promises. And Jesus is our greatest example. Conclusion, the parable of the rich fool. Ang sambingay may tungod sa dato nga buang-buang. Nanong naingon man ni sa Ginoo nga buang-buang ni nga dato. Kining dato sa iyang mga income sa uma. Daghan na kayo, sige harvest siguro ba? Durian ba? Grabe harvest sa prutas. Karon sa kadaghan nga niabot sa iya gamay iyang payag nga butangan. Ingon siya gupuon ko ning payag. Akong patakon kay sudlanan ako sa mga income sa uma. Paghuman, iyang gitagana sa dugay panahon, pwede isa magutman sa kaon kalag, pag-inom, pag-enjoy. Ano siya? Pero ang Ginoo, buang-buang, karon adlaw haon ko ang imong kinabuhi. Sa Lucas chapter 12 verse 15 to 21. Ana Ginoo, apan ang Dios mingon kaniya, uy buang-buang, karong gabi una ang imong kalag pagakuhaon ko gikan sa kanimo. Ug kinsa may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana. Maingon, anaa ang nagatigom sa mga bahandig alang sa iyang kaugalingon, apan dili
bahandi anon ngadto sa Dios. Nag-guess niyo po? Bisag tag mo mag savings, ipon diri para sa imong sarili. Useless. Dato ka sa kalibutan pero public ka. Ito sa langit. Salamat ka ayaw ka disguise sa imong kabuligon na public ka pero dato ka dito sa langit. The parable of God's Samaritan. Luke chapter 10 verse 30 to 37. May tungod sa Samaritan. Gikan sa Jericho, nagbaklay tong sa katao, gitripan sa mga tulisan, gihubuan, gipunalan. So, naghigda na lang ni agining saserdote. Kaning saserdote, Christian siya, mura po kita, nangalagad ni sila, kabalo sila, pero ni Simang sa tuo. Matuo ba tayo basang Simang? Ikaduha, ni agi na po ning Levites, Levita, kita niya, ni Simang sa wala. Ikatulong nga niagi ang Samaritan. Grabe iyang heart. Iyang gitambalan, gipakaon, gipainom. Iya pa yung gipapuyo sa nasiroy ka ng rintahan nga balay. Iparintahan siya nga ako'y mupayad. Kaya nyo na? Isang bisita kayo, makawalanganin ka? No? So grabe iyang heart atong Samaritan. Giving goes beyond money. Ang paghatag wala lang ingon sa kwarta, kundi it included compassion and action. Dili lang about money imong paghatag, kundi ang imong paghatag sa nanginahanglan. Amen? He used his own resources to help a stranger. Ikaw tong stranger karon. Wa kay mahimo, wa kay parinte, nakas kasdanan. Kisay mo tabang mo. Sama atong taga gikan sa Jericho. Ang Dios walay mo tabang niya, pero ang Dios naghatag sa resources, nagpadala siya tao para motabang sa iya. Kung ikaw wala na kay kaduulan, ang Dios magpadala sa resources para sa inyo. True offering flows from love for others. Ang tinuod nga paghatag maoy pagkugma sa uban nga nagkinahanglan. Pangutana, asa dito sa tulo ang maayo o halimbawa. Number 1, saserdote. Ikaduha, Levita. Ikatulo, Samaritan. Tubag. God Samaritan. Kini siya, question po niya sa Diyos sa mga apostoles. Kinsa dito sa tulo. Kinsa katong Samaritan. Ang Diyos sa verse 37, lakaw o buhata sa inyo. Kabalo mo kasi tama. Yung sa Diyos, buhata kung sa ang tama. Next parable about the widow's offering. Reality, simba na ni. Simba na. Katong widow. Pobre kitong widow. Siyempre, may bana. Napoy mga dato, mga Pharisees dito, simba. Offering na. Karon si Jesus, nagapaniid. Nagapaniid. Nakita mo, batas Ginoo. Ang Ginoo, gatanaw na siya. Gatanaw na siya sa imong kasing-kasing diha nga muhatag ka. Karon hatag na. Nihatag ng mga dato, mga dagko lang. Mga violet ilang gipang pering. So kanang pobre, roy tayo. Walang wala lagi siya. Pero gihatag niya sa Ginoo. Kay kabalo siya gyud nga Ginoo mo reso sa tanan. Paghatag niya, dala kumot yung kita sa mga tago na yung pulog. Na siya. The widow offering sa Mark chapter 12 verse 41 to 44 inyong basis na the poor widow give 2 small copper coins everything she has. Unsang reason? Ang gihatag sa widow katong walang wala na. Walang wala na ba? Iyap yung gihatag sa Dios. Yan ang matang mahal sa Ginoo. But Jesus
but values sacrifice oversize. Ang Ginoo wala sa naga-value, wala sa nagatanaw kung unsa kadako ang imong gihatag, kundi ang imong sacrifice para sa Dios. The rich give from abundance. Ang katong dato naghatag base sa iyang kaabudansya, sa iyang kadako. But the widow gave from faith. Gihatag niya tungod sa iyang pagtuo. God measures giving by heart, not the amount. Ang paghatag sa Dios, nimo sa Dios, gikan sa imong kasing-kasing, ug dili sa amount nga imong gibalik sa iya. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, your word that remind us to trust you in everything area of our lives, even in our giving. Today, we give not out of obligation, but our faith, believing that you are provider. We declare that as we give by faith, we'll also walk by faith. Confidence that you are faithful to fulfill your promises. All this thing we pray in Jesus' name. Amen. Thank you.